Ayan, magandang araw at oras sa inyo mga kapatid. Palaging walang sawa na nanonood. Importante, inuulit ko mga kapatid, ay ang nakikinig. Saan man kayo dako naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, sa inyong lahat. Ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ito mga kapatid, itutuloy natin yung karugtong ng mensahe na ibinigay sa atin ng ating Panginoong si Isa, ang ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon dito sa huling araw. Kailangan ay tapusin natin to dahil ito yung line o linya nung mensahe na yon. Nung kwanto mga kapatid, October 21, yung mensahe ng October 21, ito yung karugtong nun dahil kung atin kasi nga babasahin lahat, ipaliliwanag yung kabuuan ng mensaheng yaon na nagdaan October 21, 2023, hindi magkakasya yung 3 oras mga kapatid kung isa-isahin natin. Kaya ito may karugtong na naman. Tayo ay nagtapos doon sa Isaias 10:17 hanggang 23. Yung tatandaan yun mga kapatid. Tama ba ako? Siya nawa. Ayun, yun yung hula na mangyayari sa Israel. Diba nakasalukuyan nga nangyayari. Yun ating sariwain mga kapatid. Tingnan natin. Isaias 10 17 hanggang 23. Ayan. Ito mga kapatid, yung mensaheng yun, basahin lang natin ang mabilis, madalian. Isaias 10:17 hanggang 23. At ang liwanag ng Israel ay magiging pinakaapoy, at ang kanyang banal ay pinakaliyab. Yan, ay paliwanag natin ito mga kapatid yung nakaraan. Binabasa lang natin para maidugtong natin sa mensahe ngayon. At magniningas at susupukin ang kanyang mga tinikan at mga dawag sa isang araw. Ito yung isang araw mga kapatid. Tapos na yung 2,000 taon tayo ay yung 2,000 taon, yung 2 araw na binabanggit ng ating Ama. Sa 3 araw ay siya'y babangon. Yan, yung mga talinghagang salita na ito yung kabuuan at kahulugan ngayon mga kapatid. Ay ang isang araw sa ating Panginoon ay 1,000 taon para sa atin. Pagkatapos ng 2 araw, tayo muling bubuhayin. Binubuhay na tayo ngayon dahil lahat ng buhay ay yun lang mga sumusunod sa utos ng ating Ama. Yun yung tinatawag niyang pagkabuhay. Buhayin natin yung kanyang mga ipinag-uutos. Sariwain natin yung mga utos nung una. Buhayin natin yun, ating ganapin. Iyon yung pagkabuhay. Dahil ang buhay lang ang nakakatupad sa kanyang mga utos. Pagpatay ka, ito hindi mo kayang tupadin mga kapatid. Itinuturing kang patay ng ating Ama kung hindi ka tutupad sa kanyang mga utos. Dahil ang utos niya ay buhay na walang hanggan mga kapatid. Siya nawa. Sa 18 na tayo. At kanyang pupugnawin ang kaluwalhatian ng kanyang gubat at ng kanyang pinakikinabangang bukid, ang kaluluwa at gayon din ang katawan.
at magiging gaya ng kung ng lulupaypay ang may dala ng watawat at ang nalabi sa mga punong kahoy ng kanyang gubat ay mangangaunti na anupat mabibilang ng bata. Yun, mabibilang ng bata pala yung matitirang punong kahoy dyan sa Israel, mga kapatid. Ang nalabi ay babalik. Ayun yung matitira. Ito yung pinadaan sa pagsubok. Ha? Yun yung mga naiwan. Yung mga hindi nadamay. At mangyayari sa araw na yaon na ang nalabi sa Israel at ang nakatanan, yung mga nakatakas, mga kapatid, nakatanan ang pagkabanggit dito sa nakatakas. Ang nangakatanan sa bahayan ni Jacob, hindi natitiwala pa uli sa kanya. Yung Jacob kasi na tinatawag dito, mga kapatid, yung kumakapit lamang at nananatili sa utos ng ating Ama, yun yung Jacob. Yan, na-explain na ba ito nung nakaraan? Siya nawa. Hindi natitiwala pa uli sa kanya na sumakit sa kanila. Sino yung sumakit sa kanila, mga kapatid? Ha? Yung mga gawa na pinaggagawa nila na hindi ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isa o Ama, yun ang sumakit sa kanila. Dahil pag sumunod ka sa utos ng ating Ama, ay ikaw ay, sabi ng ating Ama, hindi ka mapapahiya. Madadapa ka man, pero ikaw ay babangon. Dahil ikaw ay inaalalayan ng ating Panginoong si Isa. Hindi na pagtitiwalaan yung mga pananampalataya na kanilang itinayo. Dahil sinasabi nila yung bansang Israel yan ay lupang pangako, kanila yan mga kapatid. Dahil yan nga naganap o ginanap ng ating Panginoong si Isa o Ama yung kanyang mga himala. Ayan, mga dyan sa Jerusalem, sa Israel, napakaraming bansa yan na mga magkakadikit na yan, dyan sa naglibot-libot. Nazareth, yan, yung mga bayan na yan. Bakit kaguluhan pa rin? Dahil pag ang utos ng ating Panginoong si Isa o Ama kasi ang tinupad natin, ay kapayapaan at katiwasayan ang ating matatamo. Basta sumunod ka ng tapat. Sabi nga ng ating Panginoong si Isa huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwangan. Kung ano yung inuutos, dun tayo. Yun ang ating tuparin. Kaya nga siya ay nagbigay ng 10 utos. 10 utos, mga kapatid. Ibinigay niya yun kay Moises. At ngayon, nawala na si Moises, ay mayroong susuguin ng ating Ama na propeta, nakagaya pa rin ni Moises. At 10 utos pa rin yung dala nun, mga kapatid. Hindi ka masasabing propeta ka nakagaya ni Moises kung hindi mo dala ang 10 utos. Ito yun, mga kapatid, nagsasalita sa harap ninyo. Dala-dala ko ang 10 utos. Ilista nyo na lang, basahin nyo doon sa pan. Kayong hindi nyo pa naalam at bago lang kayo nakarinig dito. Yung propeta na kagaya ni Moises na susuguin ng ating Ama, andun sa Gawa 3:22 hanggang 23. At ito ay nagmula sa Deuteronomio 18, 15 hanggang 19. Yan. Ito sa ikaliligtas ng mga nakikinig at gustong magkamit ng katiwasayan at kapayapaan. Kaya ang bawat basbas dito, mga kapatid, sa tuwing nagsisimula at magtatapos, ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Ama ay sumainyo namang lahat. Yun. Kaya ito ay hatid nito, mga kapatid, sa lahat biyaya at katiwasayan.
Hindi kaguluhan. Tinoy, nangyayari sa Israel, kaguluhan. Sa kabila na sinasabi nila na sila daw ang lupang pangako, doon daw babalik ang ating Panginoong si Isa. Pero bakit ganun? Kabaliktaran sa mga pangako ng ating Panginoong si Isa ang nangyayari sa kanila. Dahil yung utos ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak na si Isa ay hindi nila tinutupad. Kaya kabaliktaran din yung nangyayari. Yung pangako ay nandun sa pagtupad. Ngayon, hindi dumarating ang pangako dahil sa hindi pagtupad. Hindi pagpapala ang tinanggap kundi puro palo. Di ba? Pagpapalo ang inaabot ngayon ng Israel. Hindi lang yan mga kapatid. O ituloy natin kung ano-ano pa yung mga mangyayari. Sabi dito kanina, hindi natitiwala pa uli sa kanya na sumakit sa kanila, kundi titiwala sa Panginoon, sa banal ng Israel, sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan na pagkakatiwalaan natin sa ating Panginoon? Yung sinasabi niya, nasusuguin ko sa inyong propeta na kagaya ni Moises. Siya ang inyong pakinggan. Dahil lang hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksain. Yun yung isang katotohanan ngayon mga kapatid. Dahil ang mga salita na naririnig nyo sa akin ngayon, pag hindi kasi nagaganap, hindi nyo paniniwalaan. At ang lahat ng mga salitang naririnig nyo sa akin, mag-intay lang kayo mga kapatid. Magaganap yan. Dahil itong mga salitang ito ay hindi sa akin. Ang salitang ito ay sa Ama. Na ibinigay sa akin at utos ng ating Ama, ipamahagi ko sa sanglibutan. Yan. Ito sa 21. Isang nalabi ay manunumbalik. Isa lang ang nalabi, manunumbalik. Sa makatuwid bagay, ang nalabi sa Jacob. Dahil tayo nasa panahon ng pagsubok nga ngayon eh. Ang Jacob, inuulit ko, yung kumakapit, yumayakap at hindi bumibitaw sa utos. Yun yung Jacob. Kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan mga kapatid, malalaman ninyo kung anong ibig sabihin ng Jacob. At ang ibig sabihin din ng Israel ay ganun din, masunurin. Ayun. Ayun, kung hindi ka masunurin at sinasabi mo ikaw ay Israelita, taga-Israel ka, parurusahan ka ng ating Ama. Dahil sabi ng ating Ama, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Kung pagsuway ang inyong ginagawa, ayun, naulit ko, palo. Darating sa inyo, palo at may kasama ng parusa. Iba kasi yung pagpalo lang dahil ano lang yun parang ginigising ka lang ng ating Ama. Pero pag parusa na, ay matinding kahirapan na yun mga kapatid. Tatanggalin ng ating Ama yung sinasabi ng lahat na hiram na buhay. Ngayon, pag sumunod ka sa utos ng ating Ama, yung hiram nating buhay, pinahiram sa atin, ipapahingi na sa atin yan. Magiging atin na ang buhay. Hindi na hiram. Dahil lahat ng hiram, yan ay walang pinagkaiba sa utang. O kasalanan. Kailangan pagbayaran. Kailangan ibalik. Ngayon may pangako siya. Lahat ng mga nakikinig sa kanya at sumasampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mararanasan ang kamatayan. Diba? Kaya doon tayo mga kapatid. Dahil tinawag ako ng ating Ama sa bagay na ito at nandun ako. Ngayon, kung sinong gusto magtamo ng buhay na walang hanggan, sumunod kayo sa akin at yan ay makakamtan ninyo mga kapatid. Huwag niyong pag-iisipan ng masama dahil delikado kayo. Pag kinalaban niyo itong sinugo ng Ama, ang Ama ang kalaban ninyo mga kapatid. Hindi ako nagbabanta. Pero kung kayo hindi nanghihinayang sa buhay ninyo, bahala kayo.
Bahala kayo. Inuulit ko, gawan ninyo ito ng mabuti, itong sinugo ng Ama na nagsasalita sa inyong harapan, at mabuti rin ang mangyayari sa inyo. Siya nawa. Tulungan ninyo ito at kayo tutulungan din ng Ama. Siya nawa. Dahil lahat ng natutuwa sa akin, ang Ama ang matutuwa sa inyo. Lahat ng nagagalit sa akin, ang Ama ay magagalit sa inyo. Dahil ako'y sinugo niya, mga kapatid. Sa 22 na tayo. Sapagkat bagaman ang inyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang, tama ba? Sa kanila ang manunumbalik. Ang pagkalipol ay naipasya na magtataglay ng katuwiran. Matuwid na paglipol, mga kapatid. Ang lilipulin talaga yung mga masuwayin. Sapagkat ang kagibaan at ang ipinasya gagawin ng Panginoon ng mga hukbo sa gitna ng buong lupa. Tandaang mabuti, hindi lang sa Israel ito, mga kapatid. Lahat ng bansa na may lupa, magaganap ito, mga kapatid. Dahil sinabi nga, gagawin ng Panginoon ng mga hukbo sa gitna ng buong lupa. Buong lupa ito, mga kapatid. Kaya pag-aralan yung mabuti yung nangyayari, kung ito nga ay kagustuhan ng Ama o hindi. Yun. Kaya kung gusto nyo malihis o mailingid sa parusang ito na nangyayari, maniwala kayo dito, mga kapatid. Dahil marami nang sumubok dito, lahat ng mga nagalit dito, lahat ng sumuway dito, nangapahamak na, mga kapatid. At yun, gusto ko nga, wag na madagdagan eh. Kaya wala tayong sinasayang na mensahe ng ating Ama, linilista ko lahat. Ayoko nang madagdagan sana yung mga napahamak na babalak na ito ay sirain. Ginagawa nila na ito ay gusto nilang gawin na ito ay masama, pero sila ang napapasama, mga kapatid. Napapasama sila. Kaya kayong mga nakikinig, mag-isip kayong mabuti. Huwag niyong isipin na ang kasinungalingan ay balot ang sanglibutan, mga kapatid. Ito yung nag-iisang katotohanan na nandito sa gitna ng sanglibutan, mga kapatid. Nag-iisa lang ito. Huwag kayong maniwala sa sarili niyong kaisipan. Nasabi nga nila, mahirap magtiwala sa tao. Tama, sa tao, huwag kayong magtiwala. Ang dapat pagtiwalaan ay ang ating Ama at kung sino ang sinugo niya. Siya nawa. Dahil siya, ang ating Ama rin nagsabi, sumpain ang mga tao na nagtitiwala sa tao. Pag nagtiwala kayo sa akin, ako na anak ng tao, sa ating Ama kayo nagtiwala. Dahil lahat ng mga salita ko, ulit-ulit ko, yan ay hindi sa akin. Yan ay salita ng nagsugo sa akin, mga kapatid. Siya nawa. Ito, tapos na ba natin? Yun. Sa buong lupa, lalaganap yung kasiraan. Huwag mong isipin ay mayaman ka. Alisin mo yun sa isip mo. Dahil ang kayamanan, sabi ng ating Ama, hindi yan makapagliligtas sa
sa kaparusahan. Kahit mayaman ka, lahat ng nasa iyo, maganda ka, maputi ka, lahat nasa iyo na. Tibay ng bahay mo, pag hindi ka naniwala dito, at pag ito'y kinontra mo, sinasabi ko sa iyo, ipapasok ng ating Ama sa isip mo ang mga desisyon na hindi tama sa buhay. Bawat hakbang mo, malilihis ang bagsak ng iyong paa sa dapat sanang tapakan mo. Hindi mo aasahan na yung tatapakan mo ay doon ang bagsak ng talampakan mo, mga kapatid. Ililihis siya ng ating Ama. Dahil siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagdadala ng isip ng bawat tao, mga kapatid. Pakiramdaman natin ang ating sarili. Lahat ng mga bagay na gusto ng ating Ama, tayong mga tao umaayaw. Di ba? Pero ang gusto ng ating Ama, yung gusto niya ang gawin natin. May sinugo siya, sundin natin. Eh ano yung ginagawa natin? Ay yung iba nga dyan, sinasabi. Pag yan ay ginawa mo, ako makakalaban mo. May kasabing ganyan. Eh sabi ng ating Ama, lahat ng kalaban mo, kalaban ko, ikaw ng Ama sa akin. Ay sino ka nalalaban sa akin? Kakalabanin mo ako. Ang Ama pala ang kalaban mo, hindi ako. Wala naman ako sinasabing masama sa inyo. Sinasabi ko lang kung saan ako pupunta. Ay pagbabawalan niyo ako doon sa gagawin ko. Sapagkat ako'y inuutosan ng Ama saan man ako pumunta. Walang makapagbabawal sa akin, mga kapatid. Lahat ng magbabawal sa akin, kukontra kung saan ako pupunta, eh mapapahiya lamang. Kung hindi niyo ito alam, ngayon pinapaalam ko sa inyo. Dahil ang aking sarili ay hindi ko na ito hawak, mga kapatid. Ang aking Ama ang may hawak sa akin. Hindi ko sarili yung pag-iisip ko. Dahil siya ang nagtayo sa akin, mga kapatid. Siya ang nagpapalakas sa akin. Siya ang nagpapatibay sa akin. Kaya wala akong karapatan sa aking sarili, mga kapatid. Ang ating Ama ang nagdadrive sa akin. Kaya iwasan nyo na lang. No, wag nyo na lang pag-isipan ito ng masama. Dahil ang ating Ama ang makakalaban ninyo. Dahil ako patay na ako sa laman, mga kapatid. At ako'y nabubuhay sa Espiritu. Siya nawa. At ang Espiritu ay ang mga salita ng ating Panginoon si Isa. At iyan din, mga kapatid, ang kailangan mangyari sa ating lahat. Kailangan tayo mabuhay ng ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ito, yung karugtong na mensahe ng 21, malayo kalendaryo. 21, Sabado, October 21, 2023. At ngayon ay October 28. 28 ba? Siya nawa. 28, 2023. Kaya sa makatuwid, ito na yung kadugtong, yung mensahe ng 21 ng October. Ito nga, kaya ito nangyayari, yung mga kaparusahan niyan, dahil nga sa mga nilalaman ng ating mga puso, dahil sa mga pamumusong ng mga tao, dumating sa kanila ang palo at parusa, mga kapatid. Yung pamumusong, yung pagbabantaan mo yung sinugo ng Ama, ako makakalaban mo. Yun ay isang pamumusong. Imbis na suportahan mo yung sinugo ng Ama sa kanyang pupuntahan, ipagbabantaan mo pa, nakakalabanin mo, makakalaban. Nako, sinasabi ko sa iyo, kapatid, gumising ka.
kung kilala mo ang Ama, kailangan kilalanin mo rin ako dahil ako ay sinugo ng Ama. Siya nawa. Ito'y matagal ko nang sinasabi. Yung malaking hukbo nga yung nanggapos sa akin, tahasan kong sinasabi ito paulit-ulit. Mga armado, ginapos nga ako dahil sinasabi nila masama akong tao. Kung ano-anong pagbabanta ang ginawa sa akin, papatayin daw ako. Ako daw ay kalaban nila. Ano nangyari? Kaya papaalala ko lang sa inyo, sa mga nagsasabi at pumupunta sa akin na sila ay magiging kalaban ko. Anong nangyari sa kanila? Nagkaubusan. Lahat, nung nagpapasama sa akin, ginagawa nila akong masama. Yung isip nila na ako ay ganon, sila ngayon ang naging ganon. Diba? Yung nagpapasama sa akin, sabi niya, ako daw ay kakampi at kaibigan ng mga maniningil ng buwis. Sino yung maniningil ng buwis, mga kapatid? Sino ba naniningil ng buwis sa bawat bansa? O, gobyerno. Ako daw ay kakampi. Yan ay kanan eh. Ang gobyerno ay kanan. Ang sabi ng ating Ama, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ay yung gumapo sa akin, ay taga-kaliwa. Ay suspitsa nila ay nasa kanan ako. Ngayon, yung nagsumbong sa kanila na ako ay nasa kanan, ayun, sila ngayon ang nasa kanan. Ako dun lang sa sinasabi ng ating Ama, diretso ka lang, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Hanggang ngayon, ganun pa rin mga kapatid. At ito hindi mababago at walang sino mang makapagbabago rito dahil ito'y panukala ng Ama. Pag panukala ng Ama, sinalita ng Ama, yun ang mangyayari. Walang makapagbabago sa kanyang mga desisyon at panukala, mga kapatid. Kaya gumising kayo kung kayo ay talagang maka-Diyos Ama. Ito'y paalala ko lang sa lahat. Ako hindi nananakot. Paalala ko lang, sa oras na ginawa nyo, yung mga pagbabanta sa akin, sasabihin kayo, maging kaaway ko. Sa oras na ginawa nyo yan, pakiramdaman na ninyo ang inyong sarili. Pakiramdaman nyo na kung ano ang pumapasok sa isip ninyo. Simula nung sinabi ninyo sa akin na ako ay magiging kalaban ninyo. Ang kinakalaban ko dito mga kapatid, ang lahat ng hindi sumusunod sa utos ng Ama, yun ang kalaban ko. Dahil ang kalaban ng Ama, kalaban ng anak. Siya nawa. At ang kalaban ng anak, kalaban ng Ama. Siya nawa. Nawaan niyo mga kapatid. Walang iba akong kalaban mga kapatid, kung hindi yung lahat ng sumusuway sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Sila ang mga kalaban ko, sapagkat sila ang kalaban ng ating Ama. Masuwayin, sumusuway sa utos. At yun mga kapatid, yun yung mga sinasaniban ng dyablo dahil ang dyablo lang ang kumakalaban sa Ama. Ang demonyo lang ang kumakalaban sa ating Ama na sa atin ay lumikha. Kaya lahat ng kumakalaban sa akin, 100% may dyablo. Hindi kayo naniniwala kung sinugo ng Ama. Subukin nyo ng ilang ulit. Sinasabi ko, hindi ako nagbabanta, hindi ako naninira. Ang plano ko dito kung ano, dahil yun ang sinabi sa akin ng ating Ama, kung ano ang katotohanan, yun ang sabihin mo, yun ay katotohanan ayon sa ating Ama. Hindi yung katotohanan asimbol ko lang. Kaya nga yung mensahe namin dito, basahin nyo mga kapatid, yung pamagat, ang ilaw ng sanglibutan. Dahil gusto ko nga dito, dahil yun ang gusto ng ating Ama, ang lahat ay maliwanagan. Hindi mo rito pwedeng ipagyabang na ikaw ay mayaman,
Diba? Ikaw ay may pinag-aralan, di mo pwedeng ipagyabang. Ang dapat lang natin ditong gawin, sumunod sa utos. Wala tayong maipagmamalaki dito sa sanglibutan dahil lahat na nasa atin at nandito sa sanglibutan, yan ay sa Ama. Siya nawa. Ipagmamalaki mo, hindi naman sa iyo. Ipagyayabang mo, hindi naman sa iyo. Sabi mo, marami kang kayamanan, hindi naman sa iyo yan eh. Sa Ama yan, pinahiram lang sa iyo yan para magamit mo sa pagsunod sa utos ng Ama. Siya nawa. Kaya ka binigyan ng ganyan. Binigyan ka ng karunungan, pinahiram sa iyo ng Ama para gamitin mo sa pagsunod sa utos niya. Wala tayong ibang dapat gawin. Kung hindi lahat ng tinatanggap natin ay ating gamitin sa pagtupad sa bawat utos ng ating Ama na ibinigay niya sa atin. At yan ay ating mababasa sa 10 utos, mga kapatid. At kung hindi nyo alam yung 10 utos, andito ako mga kapatid, magtanong kayo kung ano yung 10 utos. Sabihin ko sa inyo. Kasi sinasabi ko nga, ako ang propeta na kagaya ni Moises. Yan. Kaya dapat paniwalaan nyo na yan. Pero sinasabi ko, kung kayo man ay nagkamali sa inyong mga sinalita, ang Ama mapagpatawad yan. Hindi ka makakadirekta sa Ama. Kailangan ipakita mo sa kanyang sinugo. Dahil yung sinugo ng Ama ang magdidirektang magsasabi sa Ama. Pag nakita nila, nagsisisi kayo sa inyong mga nagawa, inyong mga nasabi, dahil sa hindi nyo pagkaalam ng katotohanan, hindi kayo sumasampalataya na ako'y sinugo ng Ama, hindi nyo yung kayang bayaran ng pera, hindi nyo kayang bayaran ng salapi ang inyong pagkakamali. Mababayaran nyo lang yan sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Yun ang kabayaran ng kasalanan, mga kapatid. Siya nawa. Gawin natin ang pinag-uutos ng ating Ama. At pakiramdaman natin ang ating sarili. At ang palibot natin, mga kapatid, ang sanglibutan. At kung ano-ano lang nangyayari. Dahil nga sa pamumusong, sa mga pagsuway, ayun, yung mga parusa dumarating. Sapagkat yan ay nanggagaling sa puso, kung ano yung laman ng puso natin, ng isip natin, ayun yung lumalabas sa ating bibig at yun yung ikinikilos natin. Yung laman ng ating puso. Lalabas sa bibig. Tapos makikita yung reaction sa mga kinikilos natin. Yun ay pawang galing sa puso, mga kapatid. Pamumusong. Hindi naman lalabas sa bibig mo yung pamumusong kung hindi yun ang laman ng puso mo eh. Diba? Kaya ngayon nagliligawan, mga kapatid, kung nanonood ka ng mga drama-drama yan sa television ito ang sinisigaw ng puso ko. Ika di ba? Lumalabas sa bibig. Diba? Mahal kita. Ito ang sabi ng puso ko. Ano magagawa ko? Ika kaya kung ano man yung iniisip nyo patungkol sa akin, yun yung laman ng puso ninyo. At meron yung laman ng puso na mabuti. Yung galing sa Ama na laman ng puso, yun yung mabuti. Sabi ng ating Ama ay kung ano yung laman ng puso, siya yung lalabas sa bibig. Pag ilinaman mo sa puso mo, yung mga salita ng ating Ama, sabi ng ating Ama, magpakumbaba kayo. Ayan. Kanino ba tayo dapat magpakumbaba? Mga kapatid, walang iba kundi sa ating Ama. Doon tayo magpakumbaba. Utos ng ating Ama, magkaisa kayo. Iisang pag-iisip. Dahil ako iisang Panginoon. Iisang pananampalataya. Isang bautismo. Magkaisa. Huwag yung magbabantaan. Lalo na babantaan nyo. Mapapatawad kayo ng Ama dyan. Dahil ano yan eh. Ang tawag doon, ang pamumusong na gagawin ninyo sa anak ng tao ay may kapatawaran. Wag lang yung pamumusong na gagawin ninyo sa Espiritu Santo sa kanyang mga salita dahil yun ay walang kapatawaran. Mamusong na kayo sa akin, pagbantaan nyo na ako, wag nyo lang pamumusungan yung mga utos ng ating Ama.
Ay ang utos ng Ama ay sundin ninyo yung propeta na kagaya ni Moises. Di ba? Malaki pa umusok. Salita niya yun eh. Yun ay Espiritu Santo eh. O pag hindi kayo nakinig doon, ay kayo pupuksain lubos. Ano ngayon? Saan kayo lulusot? Ay yung mga naririnig nyo sa akin, pawang utos. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nag-iisip na kayo anak ng Diyos, magkapatid tayo. At kung magkapatid tayo, kilala mo ako. At pag kilala mo ako, kikilalanin ka rin ng ating Ama. At kilala mo siya. Dahil ang tunay na magkakapatid, nagdadamayan yan. Sabi nga nila, sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Huwag mo nang pagbabantaan, suportahan mo na lang. Kung saan siya utusan ng Ama, suportahan mo na lang. Huwag mo pagbantaan para maging tiwasay. Matiwasay ang iyong araw. Yung isip mo palaging tama ang iyong desisyon. Dahil ang ating Ama, wala siyang itinuturo sa ating mali. Yung ilaw ng sanglibutan palaging nasa harap natin. Liwanag siya ng ating landas. Huwag niyo lang isipin na huwag niyong pasamain. Huwag niyo isipin pasamain yung tinugon ng ating Ama. Ako hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Ang sinasabi ko lang, tumupad sana tayo sa mga salita ng ating. Siya nawa. Wala akong sinisira. Bagkus, aking inaayos. Dahil kung hindi ko ito inaayos, ay ginagawang hindi ako sugo ng ating Ama. Dahil sabi ng ating Ama, ikaw ay sinusugo ko bilang tagapag-ayos ng sira. Kaya, parang mekaniko ng kwan ito, pagkasugo sa akin ng ating Ama. Tagahusay ng sira. Dahil yung kautusan yan, sinira ng mga kanyan mga unang tao. Ay, huwag kang papatay. Ba ay nagpatayan. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ay nagsipaggawa at sumamba. Huwag kang kakain ng dugo. Aba ay patay na nga. Yung isang hayop. Aba ay gigilitan pa ng liig, hukayin yung tiyan, andun yung mga buo-buong dugo, o iluluto. Ay pinagbabawal, huwag kayong kakain ng namatay sa sarili. Ay patay na nga, namatay na sa sakit. Aba ay kakarnihin pa, at yung dugo talagang iluluto pa. Ay pinagbabawal. Paano ngayon tayo magiging masunurin? Sa pagkain lang ay nagkakasala na tayo. Yung mga hakbang na makapagpapalapit sa ating Ama, kapag hindi mo tinupad, sinasabi ng ating Ama, kayo ay nagsisilakad na paurong at hindi pasulong. Ganun yung mangyayari. Narinig mo yung utos, hindi mo tinupad, iba yung ginawa mo, ang paglakad mo yan paurong, paatras, mga kapatid, ang paglakad mo, hindi pasulong o paabante. Dahil sa pagtupad mo ng utos ng ating Ama, bawat pagtupad mo, paabante ang hakbang mo, palapit patungo sa Kanya. So, sa bawat pagsuway mo, paatras ang lakad mo. Hindi ka makakarating sa nais mo puntahan. Masisira. Sabi ng karamihan, masisira ang iyong kinabukasan. Dahil bukas, darating sa iyo ang biyaya, awa at katiwasayan ng ating Ama kung susunod ka dito sa araw na ito, sa kanyang mga utos. Dahil itong araw na ito may bukas. May bukas yan. At yan ang nag-aantay sa lahat ng sumusunod ng ating Ama. Yung bukas na yon, yun yung nandun, laman nung bukas na yon, yung mga pangako ng ating Ama. Kaya itong araw na ito ay paghandaan nating mabuti para tayo ay tanggapin ng araw ng bukas. Hindi tayo makakarating doon
sa araw ng kanyang pangako. Kung hindi tayo manatili sa kanyang mga kautusan. Hindi lang kautusan mga kapatid, palatuntunan at kahatulan. Diba? Kaya yung utos lang ang sinusunod mo, yung palatuntunan kasi, yung araw ng Sabat, yung mga pagluluto, yun yung palatuntunan. Yung kahatulan ay huwag mong pipiliin, pa ikaw ay hahatol. Pag nagkasala yung isa, halimbawa, nangalunya yung babae, kinalunya ng lalaki, parehas may asawa, parehas ang atol sa kanila. Parehas yun, sabay ang parusa sa kanila. Hindi yung iisa lang, pumubata, yung nagpakalunya, tapos matanda yung nangalunya. Aba, yun lang matanda ang may parusa. Parehas sila mga kapatid. Kung gusto mong humatol, yun yung kahatulan ng ating Ama. Parehas ang parusa. Dahil yung nagkasala ng pangangalunya at nagpakalunya ay parehas may kaparusahan. Siya nawa. Yun yung palatuntunan ng ating Ama, kautusan, kahatulan at palatuntunan. Yan. Parang bago ata sa atin yun. Kautusan, palatuntunan, at kahatulan. Yan. Kailangan alam natin yan mga kapatid. Para huwag tayong maligaw. Para tayo maging matuwid sa paningin ng ating Ama. Kung hindi nyo alam yung mga palatuntunan at kahatulan, itanong nyo sa akin at tuturo ko sa inyo mga kapatid. Kaya nga binigay sa akin yung 10 utos. Nandun yung kahatulan, buong kautusan, kahatulan at palatuntunan. Ayan. Anong oras na tayo? 41 minutes. 41 minutes. Ito yung sinasabi natin na mga pamumusong sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan. Yan yung mga pamumusong mga kapatid. Basahin nyo na lang ito sa Matthew. Hindi natin isa-isahing basahin to. Basahin nyo lang sa Matthew 15:8. 19 hanggang 20. 15:8 hanggang 19 hanggang 20. Ayan. Yun yung mga pamumusong mga kapatid. At meron ding pamumusong na hindi sinasadya. Yung hindi sinasadyang pamumusong, yung hindi mo, yung ikaw ay nagnakaw. Diba, ikaw nasa liblib na lugar at dun sa lugar na yun, katulad ng mga katutubo, ay hindi nila alam yung mga kautusan ng ating Ama. Dahil walang, kung hindi pa sa nakarating sa kanila, yung mga nangangaral sa utos ng ating Ama, hindi pa nila alam kung ano yung pinagbabawal ng ating Ama. Yun yung mga hindi sinasadya, mga pamumusong na hindi sinasadya. Ikaw ay nagnakaw, ikaw ay pumatay, pinagbabawal sa utos ng ating Ama. Hindi mo naman alam na bawal pala yung magnakaw. Hindi sinasadya yun. Pero yun ay may kaparusahan din mga kapatid. Pero hindi kagaya nung pamumusong na sinasadya. Alam mong bawal, ginawa mo pa, ay mas matindi. Matindi ang kaparusahan nun kaysa dun sa hindi nakakaalam nung parusa. Pero parehas silang parurusahan mga kapatid. Dahil utos ng ating Ama ay hanapin mo Hanapin mo ang ating Panginoon samantalang siya ay iyong matatagpuan. Kung naniniwala ka na may Panginoon, hanapin mo siya at ituturo ng ating Ama kung nasaan siya. At nandito siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tumitira sa atin. Yun yung kanyang mga salita, mga kapatid. Nandito siya sa atin. Mararamdaman mo yan kung yung kanyang mga utos ay nalaman mo, katabi mo siya. Dahil sinasabi ng ating Panginoong si Isa o Ama,
ang nagkakatipon. Sa 2 o 3 na nagtitipon-tipon sa aking pangalan, ako ay nasa gitna nila. Yung panahong pangalan niya mga kapatid, iba sa ngayon, bago. Yun nga, yung dala nating binabanggit ng kanyang pangalan, dito sa huling araw ay isa o ama at dito nga siya naghahari. Hindi lang hari, kundi hari ng mga hari. At Panginoon siya ng mga Panginoon, mga kapatid. O, pag ganun ang turing mo sa ating Panginoon, siya ay Panginoon ng mga Panginoon at siya ay hari ng mga hari, ay tunay at tapat ang pagbanggit mo sa kanyang kaluwalhatian. Dahil ang kaluwalhatian ng ating Panginoong si Isaw Ama ay siya yung iyong makikilala at iyong ipinahahayag na siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari na ang kanyang pangalan ay isa. Yun yung kanyang kaluwalhatian. Linuluwalhati natin siya sa pamamagitan ng pagbanggit ng bagay na yon, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong si Isa, luwalhatiin mo ako, Ama, gaya ng pagluwalhati ko sa iyo at luwalhatiin mo rin ang anak. Yung pagluwalhati kasi, pupurihin mo siya, babanggitin mo kung ano talagang pangalan niya. Ano yung pagkabanggit natin kanina? Ang pagluwalhati, yung tunay niyang pangalan, kung ano talaga siya, yung pangalan niyang Isa o Ama, at nawawala mga kapatid. Inom muna tayo sandali. Yun, babanggitin mo siya na siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yun yung tunay na pagluwalhati. Yun yung kaligtasan. Pagkaligtas, pag-alis ng ating mga kasalanan, yun ating siya ay makikilala na si Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, na ang kanyang pangalan ay isa. Andun yung kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kailangan tatatak sa isip natin yun. Yun yung tunay na pananampalataya. Yun yung sinasabi ng doon sa Hebreo na sasabi, nababanggit natin palagi, na yun ang bagong pakikipagtipan na ipapasok sa ating puso at isip. Siya ang magpapasok noon. Dahil hindi lahat mababanggit ito. Pag hindi mo siya kilala, hindi mo siya mababanggit. Hindi mo mababanggit ang kanyang pangalan. Na siya ay, ang pangalan niya isa, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Iyan yung nag-iisa, nakaligtasan, mga kapatid. Maniwala kayo. 1,000,000%. Hindi lang 100% yan, kapatid. 1 million, 1 billion, billion pa. Lahat nga ng lahat ng bilang, over yan, sobra yan doon. Yan ang top sa lahat ng number 1. Siya ang una sa lahat ng una. Kaya nga pangalan niya Israel. Siya ay una sa lahat ng mga bagay. Kagila-gilala sa pangalan niyan, mga kapatid. Napakagandang pangalan. Yan ay pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Isa. Panginoon natin, si Isa. Isipin yung mabuti, mga kapatid, kung nagkakamali ang banal na kasulatan, na yan ay pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Nangunguna nga diba? Number 1, Isa. Yun ay nasa yan, basa natin sa Roma 5:17. Ayan. Ayun, yung mayroong pamusong na hindi sinasadya nating mababasa sa unang Timoteo 1:13. Yan, ito banggit natin, isa lang 1:13. Unang Timoteo 1:13.
Kinakahabagan yung mga ganun, yung mga pamumusong na ganun. Unang Timoteo 1:13, yan, sabi natin. Nabanggit nga dito na sa hindi niya pagkaalam na bawal, pero ipinarusahan. Si Pablo ito, mga kapatid, ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Dahil si Pablo mamumusong talaga ito eh. Kinukontra niya ang Panginoong si Isa. Kaya, noong ang pangalan niya noon ay Jesus. Jesus ang pangalan noon nung kapanahunan niya nung siya ay sinugo ng ating Ama. O, basahin natin. Sabi ni Pablo, bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, yun yung pamumusong na iyong magagawa. Kung hindi mo alam yung kautusan, wala kang pananampalataya, ay magkakaroon ka ng pamumusong na hindi sinasadya, mga kapatid. Pero ganun pa man, kung inyong nabasa ang kasaysayan nitong si Pablo, yung tinawag nila, sabi nga niya, hindi siya pwedeng tawaging, hindi siya karapat dapat tawaging apostol. Dahil sa pamumuso nga na nagawa niya. Ito yung binulag ng ating Panginoong si Isa. Dahil sa pamumusong, dahil hindi siya pinaniniwalaan. Marami kasing mga kamiyembro ng mga alagad noon ng ating Panginoong si Isa. Ang pinatay nitong si Pablo. Dahil pinagbabawal nga ng ating Panginoong si Isa na sumamba sa Diyos-Diyosan eh. Ito si Pablo nung unang panahon ay talagang tinataas nito yung mga Diyos-Diyosan eh. Kaya sabi ang pamumuso ngayong ginagawa dahil hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, pinagbabawal pa nga ng ating Panginoon. Kaya lahat ng naniniwala sa ating Panginoong si Isa noon, na Jesus ang kanyang pangalan, ay pinapatay niya, basta mabalitaan niya, pinapatay niya. Ngayon, ang hinanting niya ngayon, yung ating Panginoong si Isa, ay nababasa ng ating Panginoong si Isa yung pag-iisip ng bawat tao. Nalalaman niya kung nasaan ka, ikaw na nagbabanta sa kanya. Ayun, nagpakita siya. Yan, kay Pablo. Ba't mo ako hinahanap? Anong kasalanan ko sa'yo? Ba't gusto mo akong patayin? Ayun, binulag ng ating Panginoon yan, si Isa. Hindi nga yung nakauwi kung walang umakay sa kanya pabalik. Doon siya humingi ng tawad, nung siya binulag. O nung maramdaman ng ating Panginoong si Isa na umihingi siya ng tawad, umiiyak dahil wala na, hindi makakita hindi makakain, hindi alam kung ano yung gagawin sa araw-araw, dahil bulag na nga. Ayun, ramdam ng ating Panginoon na mayroong nagdadasal sa kanya na humihingi ng tawad kahit hindi niya naririnig o hindi niya nakikita kung nasaan, basta naramdaman niya. Kaya may inutusan siya na kanyang alagad na sabi niya, pagalingin mo, punasan mo, ay ganitong gawin mo sa kanyang mata at para siya makakita. Pinatawad dahil humingi nga ng tawad. Ay tumanggi pa nga ang inuutusan ng ating Panginoon na si Isa. Ba't nyo pa bibigyan ng paningin yan ay mamumusong? Inuutosan, sumusuway na naman. Basta pumunta ka doon, bigyan mo yung paningin niya. Ibinalik yung paningin. So ngayon, binigyan ng karapatan na ibalik yung paningin, yung inutusan, alagad. Nung makakita na, umalis ka agad yung buwan dahil takot sila doon kay Pablo. Dahil mamamatay tao. Nung gumaling, bumalik yung paningin, yun, sumunod na. Kailangan pa bang ganun yung mangyari sa atin, mga kapatid, bago tayo sumunod? Kailangan pa ba tayong bulagin ng ating Ama para maniwala sa pananampalatayang ito? Kailangan pa ba tayong maputulan ng kamay o maputulan ng paa bago maniwala dito? Kaya nasulat itong mga nangyaring ito kila Pablo at kila Jonas
para ang gusto ng ating Ama ay bawat isa sa atin ay maligtas. Ayaw niyang may mapahamak. Kaya nasulat itong mga kasaysayan na ito ng mga sinusugon niya na sumusuway at mga sumuway sa kanya naman na nagbalik loob. Yung mga hindi nakakaalam, pinaalaman ng ating Ama, kagaya nito ngayon, itong nangyayari kay Pablo, at yan kay Jonas, at napakarami pa mga kapatid. Yan ay nasulat para unawain natin, mabigyan tayo ng unawa na huwag na natin silang tuladan. Pag narinig natin ang utos na nagmumula sa bibig ng kanyang huling sugo, sundin ka agad. Para yung mga nangyari kay Jonas, kay Pablo, at sa marami pang iba, ay huwag na rin nating maranasan mga kapatid. Siya nawa. Huwag nang dumating sa ating buhay yung mga bagay na yun. Kaya sinasabi ng ating Ama, siya ang inyong pakinggan sa lahat niyang sasalitain. Ang hindi makinig sa propeta na yun, pupok sa inglog. Dahil binabasa natin kung ano mga nangyari sa mga masuwayin. Para huwag mangyari yun sa atin, sumunod na lang tayo. Para huwag tayong puksain. At tayo ay magsigawa, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Andito po yung mga kapatid nagsasalita sa harapan ninyo. Yan. Paulit-ulit ko yan na binabanggit para pag narinig ninyo ito, lahat ng mga salitang ito at hindi nyo pinaniwalaan, dumating sa inyo, yung binabanggit ko rin na parusa, saka lang kayo maniniwala, ay paano kung huli na ang lahat, mga kapatid? Magsisiman kayo, sabi nga nila, huli na. Hindi mo na maibabalik. Sabi ng ating Ama, diyan na nga ang pagngangalit ng ngipin. Siya nawa. Yung kakagatin mo yung dila mo sa sobrang paghihirap. Ngunguyain mo yung sarili mong ngipin sa sobrang sakit na yung mararamdaman. Kaya wala nang masasabi ang sanglibutan. Tumutok lang kayo dito sa programang ito mga kapatid. Yung biyaya, kapayapaan at katiwasayan ay inyong makakamit basta sumunod lang kayo dito. Tulungan ninyo ang sinugo ng Ama at tutulungan din kayo ng Ama sa inyong nais na marating na buhay, kapayapaan at katiwasayan mga kapatid. At sa tulungan nyo ito, pangako ng ating Ama, tutulungan din niya kayo. Pag tinulungan nyo ang sinugo niya. Dahil itong sinugo ng ating Ama, sinugo niya na walang wala. Sa pag-upload lang. Yan. Yun, medyo napapag-ipunan namin tuwing Sabado. Umabot 300. Yan. Walang pando. Kadulad ng mga may pinag-aralan na may steadying na trabaho, ito wala mga kapatid. Pag uso ng mais yun, meron. Nakikitandan, nakikipag-upahan, panahon ng pagtatanim, yun, ganun lang mga kapatid. Pero pinagsisikapan ito yung makapagbigay ng mensahe sa sanglibutan at malaman ninyo kung paano ang dapat gawin para matagpuan ng bawat isa ang kapatawaran ng kasalanan at ang kaligtasan. Higit sa lahat yung buhay na walang hanggan na maraming bumabanggit niyan mga kapatid, pero iisa lang ang nakarating dahil siya ang may-ari nun mga kapatid, ang ating Panginoong si Isa. Siya lang ang may-ari ng buhay, yung buhay na walang hanggan na sa Kanya, at yun ibinigay sa akin mga kapatid ng ating Panginoong si Isa. Kaya yun ang ibinibigay ko sa inyo dahil ako yung anak ng tao. Ay masarap sa pakiramdam yung ikaw ay magtatamo, iigib ka ng tubig sa balon ng kaligtasan.
pag ligtas ka na, ano pang mangyayari sa'yo? Siyempre, ligtas ka na eh. Narating mo na yung pangako sa kabila ng yung pagsunod sa mga utos na pinag-uutos ng ating Ama. Wala, hindi naman natin matatapos ito mga kapatid. Nasa ikatlo pa lang tayo. Yung mga pamumusong na hindi sinasadya na pinaalam sa atin ng ating Ama, lahat niyang mga kautusan na naririnig, pag hindi pinaniwalaan at hindi ginawa at hindi nanatili sa mga utos ng Ama na kanyang pinababatid sa inyo sa pamamagitan ng kanyang sinugo, ay magkakaroon ng kasalanang ikamamatay, mga kapatid. Pag hindi nyo ito pinaniwalaan, magkakaroon ng kasalanang ikamamatay. Yung ilista nyo na lang. Mababasa natin sa Ezekiel 33:18 at sa unang Juan 5:16-17. Yun na lang ang basahin natin. Yung Ezekiel 33:18, basahin nyo na lang. Pero itong unang Juan 5:16-17 ang ating babasahin. Baka po na naman ito kapatid. Hanggang dito naman siguro tayo. Unang Juan 5:16-17. Hindi natin na makita. Unang Juan, natagpuan nyo na. Unang Juan, tingnan natin. Unang Pedro. Siya nawa. Bakit hindi ko makita? Uy. Dito, pinatay pa. Ayan. Unang Juan 5:16-17. 16-17. Ayan, basahin natin. Unang Juan 5:16-17. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay at hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Tama ba? Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Siya nawa. Ano yung kasalanang hindi ikamamatay, mga kapatid? Yung kasalanang hindi ikamamatay, yung aalipustahin ninyo, yung itsura ng sinugo ng Ama, pagsalitaan na ninyong masama, yung itsura, yung partis ng pamumuhan niya. Sino ba yung taong yan? Basta sabihin niyang siya ay sinugo, ang hirap ng buhay, wala namang pinag-aralan. Yun ay kasalanan yun, mga kapatid. Pero yung kasalanan walang kapatawaran, ay kamamatay, yun yung hindi kayo susunod sa ipinag-uutos o sinasabi ng huling sugong ito ng anak ng tao. Yun yung ikamamatay. Pero yung pipintasan ninyo, alipustahin ninyo yung itsura nitong sinugo dahil ito nga walang kaporma-porma, walang itsura, wala ang ngipin, mga kapatid. Kaya ako magsalita ay parang tumatagis yung parang hindi ganong lumalabas yung boses ng inyong maliit na kapatid. At ang kasalanang ikamamatay, mga kapatid, ay yung hindi nyo paniwalaan yung mga utos ng ating Ama na naririnig ninyo sa akin.
yung kasalanang hindi ikamamatay, kahit pintasan ninyo yung itsura ko, yung pamumuhay ko dahil mahirap nga lang, ha? Okay lang yun. Yun ay kasalanan din, pero hindi nyo yun ikamamatay. Ang ikamamatay ninyo mga kapatid ay yung sinasabi ko, magsigawa kayo, hindi sa pagkain mapapanis, kundi sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Doon kayo mabubuhay mga kapatid. Doon sa mga kautusan, palatuntunan, at mga kahatulan. Dito mga kapatid, medyo na naman tayo. Ginagahol na naman tayo dito ng oras. Nasa ika-4 pa lang tayo. At hanggang panito, hanggang 10, meron pang 6. Ano? Hindi na naman natin to matatapos ngayon. Kaya pakatandaan lang mabuti mga kapatid. Makinig at sumunod. Siya nawa. Makinig at sumunod sa mga napapakinggan ninyong mga utos ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa. Na ako po ang kanyang kinatawan. Tama ba yung pagkabanggit ko? Ako ang kanyang kinatawan. Siya nawa. Ako ang kanyang sinugo. Ako ang kanyang ginagamit, mga kapatid. Ito'y walang halong ano ito, ang tinatawag nila, negosyo. Sabi nila, negosyo daw ang lahat ng relihiyon. Pero sa lahat ng relihiyon, mga kapatid, ito ang hindi negosyo. Dahil hindi ito nagkukulikta ng kung ano-ano. May abuloy dito yung kusang loob. Wala yung itinatak ng taning ng abuloy. Kung magpera ka, wala. Alam mo naman, bibigay ko. Depende lang yan kung anong gusto mong ibigay. Kung ano yung nasa kalooban mo na gusto mo na ibigay, okay lang yun. Dahil sabi ng ating Ama, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Siya nawa. Kaya pag nagbigay ka dito ng bukal sa loob mo, mapalad ka. At yung tumatanggap kasi, siya ang nagbibigay ng biyaya sa inyo. Siya nawa. Dahil yung biyaya, nagmumula sa inyong binibigyan, mga kapatid. Kaya mapalad kayo kung kayo ay magbibigay. Lalong-lalo na sa tama na dapat bigyan dahil may binibigyan kasi na hindi naman dapat o karapat-dapat bigyan. Iniwala kayo doon. Merong binibigyan na hindi naman karapat-dapat sanang bigyan. Ang karapat-dapat bigyan ay yung mga nahihirapan, iginagapang ang pagtupad sa utos ng ating Ama. Tulungan mo yun dahil yun ay utos ng ating Ama na yun ay ginagawa niya. Nakikita mo nahihirapan, tulungan mo. Dahil ikaw ay magiging katuwang niya at magiging kapatid ka niya at ituturing ka rin niya ng Ama na kanyang anak dahil ang sinugo ng Ama na yung tinutulungan ay kanyang anak at ituturing ka din niyang anak at pag ikaw ay anak na ng ating Ama, bibigyan ka ng Ama ng karapatan sa lahat niyang pag-aari. Siya nawa. Dahil ang ating Ama ang may-ari at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Bibigyan ka ng karapatan sa mga bagay na yun, mga kapatid. Hindi ka tatabunan ng tubig. Hindi ka lilipadin ng bagyo. Lahat, pag-aari ng ating Ama, at lahat ng pag-aari ng Ama, inuulit ko. May karapatan tayo dyan dahil tayo ay sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. At dito, hanggang dito muna tayo mga kapatid. Talagang hindi natin mabigla ito. Itong mensaheng ito. Baka sa unang Sabat na naman ito. Dahil ang salita ng ating Ama, talagang mga utos niya, walang hanggan to walang katapusan, napakarami. Bawat salita dito,
isang bersikulo. Yung kapitulo, marami yan eh. Yung isang bersikulo lang, halimbawa, Juan 5:1, ay talagang marami ang ibig sabihin nun, mga kapatid, kung hihimay-himayin mo. Kaya nga may mga footnote yan eh. Doon mo dapat sugsugin o sabi sa Ilocano, tuntunin. Yung mga tuntunin idyayin, ika sa Ilocano, sa mga footnote. Ayan, at sana mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig at walang sawang sumusubaybay at tumutupad. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, kay Jemaris, Kakatyan. Ayan, hindi rin nagsasawa na nakikinig, nagtitiis sa mga pangungutya rin ng karamihan. Lahat na pumapasok dito mga kapatid, kinukutya eh. Ba't kayo may ganyan sa noo? Ba't kayo hindi kumakain ng ganito? Ayan. At higit sa lahat, sa ating kapatid na nasa ibang bansa, si Florida Pastor Helen Mann at ang kanyang pamilya. Sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya, awa, kapayapaan at katiwasayan na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Yan mga kapatid, at panoorin nyo na lang at pakinggan yung magpapatotoo dahil sa lahat ng bagay na sinasabi, sinasalita, kailangan mayroong kang ebidensya o sumasaksi at magpapatotoo. Mga kapatid, hanggang sa muli. Taas natin ang ating mahal. Sabay-sabay tayo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.